Sa ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva. Makikita mo naman sa hearing kung anong ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva, sabihin na kanila na lying. So, ano magagawa ni Wilkins? Na that's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PANDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas yung pangalan niya ngayon nung congressman na. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongkayaw Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within. Hindi from the outside, from within. Mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitos na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman Sen ng mga taong nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw. Sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, Sobra talaga, Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalo nagagalit at lalo napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong shinare na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip na, titingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang depensahan ng Senado.
ngayon ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang dipinsahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong opera. Inoperahan yung shoulder niya. Kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Kamkrami, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saang hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparanas sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So sobra kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano na lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind dyan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Just in case, sabi mo, umiiwas sa hearing kasi nandun sa hospital, inoperahan ng shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, wrap up na yung hearing, terminated ang inyong hearing, like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun, ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Mali po yun, dahil ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang ngayon kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his praises during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na, nag-terminate na yung kailangang investigation. Ang rule of thumb nga dyan, if kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo. Ganoon po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Citation for contempt. Hindi yan punishment, kundi to ensure his presence during the hearing.
Ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Dahil lang, galit kayo. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Rinaldo at kayo ay napapasama sa publiko. Wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito. Opo, Senador, may buntag si Admar po ito. Balikan ko lang po si General Villanueva kasi hindi po matatawaran yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao. Kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon. And along the way, tinaya na po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari kung questionin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto na masawata talaga yung illegal na droga? Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra ang power tripping. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung kadete pa kami. At nung gumraduate siya, ay namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan. Puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you can remember, di ba? I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute nung plano, nung rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter, si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3, si Captain Wilkins Villanueva. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi ako, battalion commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, mayroon siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. We have to lead by example, Admar. Talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages, at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos ng operations, Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob. Kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA-ABB na naging congressman kung makapagsalita, ang yabang.
siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao wala nang lying na lahat ng tao, siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Tapos ngayon sila nakapasok sa Kongreso at sila na ngayon ginagamit ng power ng Kongreso para makabawi dito sa atin. I don't see the napaka-unfair ng mundo.